Kung nakita na po, isang malakas at masaya. Sabay-sabay po natin basahin. Ready? Read. For unto you is born this day in the city of David the Savior, which is Christ the Lord. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit. Habang kami po ay naririto, habang kami po ay humihinga, patuloy ka namin pupurihin, sasambahin, paglilingkuran. At sa oras na ito, kami po ay sama-samang lumalapit sa inyong harapan. Nalalaman mo po ang aming po mga pagkukulang, kasalanan na gagawa laban sa iyo. Ito po ay aming pong inilalapit sa inyo na mayroong pagpapakumbaba. Hinihingi po namin ito ng kapatawaran. Linisin mo po kami, gawin mo po na maging karapat-dapat sa paglilingkod po sa inyo. Hindi man po kami karapat-dapat. Salamat po Ama sa patuloy na pagkabay, pag-iingat. Salamat sa lahat ng mga pagpapala na patuloy mo pong ibinibigay sa amin. Salamat sa buong taon na kami inyo pong iningatan. At ganun pa man, umaasa pa rin po kami at nananampalataya na sa darating na bagong taon, patuloy mo kami sasamahan at gagabayan. At patuloy mo kami gagamitin sa inyong gawain. Nawa po Panginoon sa oras na ito, itago mo po ako sa inyong likuran. Ikaw siya makita, malulhati at maparangalan. At dalangin ko po Panginoon ang inyong pong banal na salita na makahayag, tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Salamat po Ama sa pagpilihan na magamit sa inyong pong gawain. Salamat sa buhay ng mga kapatiran na dumating po ngayong gabi at sa mga kapatiran na patuloy na naglilingkod po sa inyo na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Pagpalayan mo po kanilang buhay at dalangin po namin kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Salamat Ama sa mga panalangin na patuloy mo pong sinasagot at ipinagkakaloob sa amin. Aking pinabalik sa iyo Ama lahat ng papuri at salamat. Ito ay aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po po. Sa mapagbalang gabi po sa ating lahat at parang Sunday ano. At hindi pa nga po nakadating yung iba. At pamaya po, pagkatapos po ng ating pong service, kung ano man po yung pagkain na meron po diyan ay ating pong pagsalusaluhan. At kung kayo man po yung nagugutom, ay kakain muna po tayo ng pagkain spiritual. Okay. So, salamat po sa inyong pong pagdalo ngayong gabi. At sabi po ng verse 11, tingnan niyo po mga Bible. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. So, ang title po ng mensahe ngayong gabi, Born for You. So mga kapatid, mga minamahal, sapagkat ito po ang sinabi po dito, for unto you is born this day. So talagang ang Panginoon Jesus ay isinilang po para sa atin. Ganun po tayo ka-espesyal sa ating po Diyos, sa ating po Panginoon. At mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay espesyal sa Panginoon, ang tanong po ngayong gabi, ang Panginoon ba, ang ministry ay special ba sa atin? Mahalaga ba sa atin ang kanyang gawain? Kung tayo po ay pinahalagahan ng ating Diyos at talagang nakita naman po natin, alam naman po natin lahat na ang kanyang buhay ay ibinigay alang-alang sa atin. At natin pong makikita talaga sa Bible na talagang Jesus Christ was born to die for us. Na siya po ay kung bakit ay isinilang ay upang mamatay alang-alang sa atin. Yun po yung dahilan. Kaya nga sabi nga po ng Bible sa Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So Jesus Christ, ang ating Panginoon Jesus, ay isinilang upang mamatay para sa ating lahat. So yun po yung dahilan mga kapatid, mga minamahal, na talagang isinilang po siya upang tayo po ay bigyan ng kaligtasan. Kung bakit ang Panginoong Jesus ay napako sa krus, isinilang, napako sa krus, namatay, ay upang tubusin, bayaran lahat ng ating mga kasalanan. Na ang ating Panginoong Jesus ay walang kasalanan. Subalit inako po niya, binayaran po niya ang ating mga kasalanan. So Jesus Christ, mga kapatid, mga minamahal, ay talagang isinilang
upang sirain ang gawa ng kaaway, to destroy the works of the devil. Ito po ang dahilan. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 John chapter 3, verse 8. 1 John chapter 3, verse 8. So ito po yung isa sa dahilan bakit po isinilang ang ating pong Panginoong Jesus. Ang sabi po ng verse 8, He that committed sin is of the devil. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. For the devil sinned from the beginning, sapagkat ang diablo ay gumawa ng kasalanan sa simula pa lamang. For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. So mga kapatid, mga minamahal, isinilang ang ating Panginoon Jesus upang sirain ang gawa ng kadiliman, sirain ang gawa ng diablo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bilang tayo po ay mananampalataya, tinanggap natin si Kristo sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Nais ng Diyos sa ating ngayon ay talagang iwasan, layuan ang kasalanan. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 2 John chapter 1, verse 11. 2 John chapter 1, verse 11. Sabi po dito mga kapatid, For he that feedeth him God's feed is partaker of his evil deeds, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. So mga kapatid, iwasan natin yung talagang gawa ng kadiliman. Alam naman po natin yan. Ano ba yung mga gawa ng kadiliman? Pagsusugal, paglalasing, pagbibisyo, at ano pa yung mga gawa ng kadiliman? So ayaw po ng Diyos na tayo po bilang nandito na sa liwanag, dinala na sa kaliwanagan, ay makisama pa, makibahagi pa sa gawa ng kadiliman. So kung hindi man tayo nagiinom, huwag tayo magtitinda ng mga alak at sigarilyo. So kaya talagang iwasan po natin yung gawa ng kadiliman katulad ng mga paulit-ulit na dasal. So hindi po yan nais ng Diyos. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew chapter 6, verse 6 and 7. Mateo chapter 6, verse 6 and 7. Sabi po dito, But thou when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Verse 7. But when you pray, use not vain repetition. Huwag gumamit ng mga walang kabuluhang paulit-ulit as the heathen do, for they think that they shall be heard of for their much speaking. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, kung ikaw ay kay Kristo ka. Huwag na makisama sa mga gawa ng kadiliman. At ang sabi nga po ng 2 Timothy chapter 2, verse 19, tinan po natin ang Bible sa 2 Timothy chapter 2. So ang Panginoong Jesus ay isinilang upang sirain o sinira niya ang gawa ng diablo ng kaaway. Kaya nais ng Diyos sa atin ay huwag tayo magkaroon ng bahagi po dito. 19, Nevertheless, the foundations of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So kung binabanggit natin ang pangalan ng Kristo, sinasabi natin tayo mga Kristiyano, sinasabi natin tayo mga anak ng Diyos, depart from iniquity. Ephesians chapter 5, verse 7 and 8, tinan po natin. Ephesians chapter 5, verse 7 and 8, tinan po ninyo, Be not ye therefore partakers with them. Huwag tayong makibahagi sa gawa ng kaaway or ng diablo. And then verse 8, sapagkat noong panahon kay kadiliman, so tayo po'y nasa kadiliman, datapwat kayo'y kaliwanagan sa Panginoon, magsilakat kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. So mga kapatid, mga minamahal, the Lord Jesus Christ was born to destroy the works of the devil. Isinilang po siya. Kaya kung tayo po'y na kay Kristo na, ay talagang iwasan layo na po ang gawa ng kaaway ng diablo. So marami pa po yan. So mga kapatid, mga minamahal, so, ipinagdiriwang na maraming tao o ng mundo ang pagsilang. At nakakalungkot nga lamang po yung kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay hindi po nila nasa-celebrate at hindi nila alam kung ano ang tunay na kahulugan ng kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ng Panginoon. Na ang kanilang nga pong paniniwala ay sa pamamagitan ng kanilang gawa sila ay maliligtas. Sa pamamagitan ng kanilang gawa sila ay sa langit pupunta.
sa pamamagitan ng kanilang reliyon, sila sa langit pupunta. So tanging ang gawa lamang ni Kristo ang makakapagligtas po sa atin. So mga kapatid, mga minamahal, bago po ako magpatuloy, so this Sunday po, pag-pray niyo po na sana talaga ay tayo po yung mapuno dito. At this Sunday po yung ating Thanksgiving Sunday. At meron po tayong konting pamimigay, konting parapol sa inyo. Bilang pasasalamat po sa inyo, At tayo, pararapol ko po si Brother Edwin. So yan, pararapol ko na po yan. Nagsasawa na po ako dyan. Sawa na ako dyan. So, okay, so yun po mga kapatid, mga minamahal. So balikan na po natin ang mensahe po this evening. Verse 12, tingnan po. Tuloy na po natin. Verse 12. Luke chapter 2, verse 12. Ano po yung mensahe sa atin ng pagsilang ng Panginoong Hesus? Diba? Titingnan po natin yung mga mensahe na nais ipaabot sa atin ng ating pong Diyos, ng ating pong Panginoong Hesus. Sabi po ng verse 12, Luke chapter 2, verse 12, "And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." So mga kapatid, mga minamahal, ang ating Panginoong Hesus ay isinilang sa sabsaban. Ang ating Panginoong Hesus ay isinilang sa kulungan ng mga hayop. Doon po siya isinilang. So makikita po natin na talaga ang Panginoong Hesus, sa kabila na siya po ay anak ng Diyos, sa kabila na siya po ay King of Kings, Lord of Lords, pero saan po siya isinilang? Sa isang sabsaban, sa kulungan ng mga hayop. Doon po siya isinilang. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang mensahe po sa ating liyan ng ating Diyos, ng salita ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, be content. Magkaroon po tayo ng contentment sa ating buhay. Diba? So, tayo po sa ating pong panahon ngayon, napakasarap ng buhay natin. Meron tayong higaan na malambot at ang iba sa atin ay naka-aircon at talagang tayo ay kumakain ng masarap, nakakapag-aral. So, maraming mga estudyante ngayon ang gusto makapag-aral pero hindi makapag-aral. Diba? So, ang mensahe po sa atin dito mga kapatid, be content. Makontento tayo sa mga bagay na mayroon po tayo. Ang Panginoong Hesus, kung talagang ating titingnan ang kanyang buhay, ay talagang hindi po siya namuhay na marangyan. Simpleng buhay lamang po ang mayroon ng ating Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus nga po ay talagang hindi po niya kinahiligan ang mga bagay sa mundong ito. Kaya mga kapatid, ang sabi po sa atin sa Philippians chapter 4, verse 11, tingnan po natin sa Philippians chapter 4, verse 11, tingnan niyo po yung Bible. Sabi po ni Apostol Pablo, so sabi po dito, "Not that I speak in the respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content." Sana matutunan din po natin makontento sa mga bagay na mayroon po tayo. So marami sa mga tao ngayon walang contentment sa kanilang buhay. Diba? At pamaya titignan po natin bakit talagang sila po'y wala ng contentment sa kanilang buhay. So mga kapatid, mga minamahal, hindi ba kayo masaya na tayo ay iniligtas na? Hindi ba kayo masaya na tayo mayroong buhay na walang hanggan? Hindi ba kayo masaya na tayo ay palangin? So ito po yung mga dahilan bakit kailangan natin makontento sa ating pong buhay. Tayo ay mga anak na ng Diyos. Tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Ito ang magandang regalo ng Diyos sa ating lahat. Diba? Kaya mga kapatid, kung wala mang magbigay sa iyo ng regalo, maging masaya ka. Diba? Huwag tayo maghanap ng mga material na bagay sa mundong ito. Sapagkat ano ba sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 6 and 7? 1 Timothy chapter 6 verse 6 and 7. Sabi po dito sa Bible, "But godliness with contentment is great gain." Kaya kung ikaw ay tunay na Kristiyano, dapat talaga mayroon kang ngayong contentment sa buhay mo. Masaya ka sa mga bagay na meron ka. Namumuhay ka na maka-Diyos. Na dapat ang kagalakan mo natin ay mamuhay na maka-Diyos. Kagalakan natin ang sumusunod sa mga utos ng Diyos.
hindi sa mga bagay sa mundong ito. Bakit? Ang sabi po ng verse 7, "For we brought nothing into this world." Dumating tayo sa mundong ito, wala tayong dala. Aalis din tayo ng walang dala. And it is certain we can carry nothing out. Diba? So sinabi po ng salita ng Diyos, tiyak na wala tayong dadalhin. Wala tayong madadala. Aakyat tayo ng langit, pupunta tayo sa karya ng Diyos, wala tayong dala. Kaya mga kapatid, mga minamahal, simple lang po ang buhay. Masaya ang buhay kung magkakaroon tayo ng contentment. So ang Panginoong Jesus, King of Kings, Lord of Lords, Son of God, pero ipinanganak sa sabsaban, sa kulungan ng hayop. Maring ang ilan sa inyo dito kapag pumasok sa kulungan ng hayop, natitiri. Diba? Bakit ang papasok dyan? Ang bantot. Diba? Pero mga kapatid, mga minamahal, ang Panginoong Jesus, hindi po siya nagreklamo. Kaya mga kapatid, be content sa mga bagay na mayroon tayo. At para makontento po tayo, kailangan ito po yung mga bagay na dapat po natin gawin. Sabi po ng verse 16, balikan natin ang Luke chapter 2 verse 16, para tayo po magkaroon ng contentment. Una, ay alalahanin po natin ang mga bagay na ibinigay sa atin. Alalahanin natin ano ang ginawa ni Kristo para sa atin. Siya'y namatay para sa atin, binigyan tayo ng katiyakan ng langit, buhay na walang hanggan. Amen po ba? So, yun po ang dapat natin gawin, na ating alalahanin ang sakripisyo ng Panginoong Jesus. Diba? So, upang tayo po magkaroon ng contentment at alalahanin natin ang kanyang mga pangako. Anong pangako niya sa atin? Diba? I will never leave thee, nor forsake thee. And ano pa mga pangako? All these things shall be added unto you. Yan ang mga pangako sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, upang magkaroon tayo ng contentment, talagang dapat nating alalahanin ang mga ginawang sakripisyo ng Panginoong Jesus. At dito po sa ating pong Bible na binasa sa Luke chapter 2 verse 16, ano po sabi po dito? And they came with haste. So sila po ay nagmamadali and found Mary and Joseph and their babe lying in a manger. So mga kapatid, mga minamahal, upang magkaroon tayo ng contentment, we need to prioritize God's will. Kailangan talagang unahin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang mga Kristiyanong lumalayo sa kalooban ng Diyos, ang mga Kristiyanong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay makikita natin sa kanilang buhay na nawawalan sila ng contentment. Hindi sila nagiging masaya sa kanilang pong buhay. Amen. Kaya mga kapatid, we need to prioritize God's will. At kailangan mayroong pagmamadali. Huwag nating i-delay, huwag nating ipagpapaliban, huwag nating sasabihin saka na ako sasamba, saka na ako sasali dyan sa choir, saka na ako magpapasa ng Bible, saka na ako maglilingkod. Dapat hindi ito dinidelay. So ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, dapat mayroong pagmamadali. Kaya makikita natin po dito with haste, talagang sila po ay nagmadali na tiningnan at sinunod yung kalooban ng Panginoon at hinanap agad yung batang isinilang doon sa sabsaban. So mga kapatid, kung tayo po susunod, huwag natin ipagpaliban. So yun po. At ang pangalawa, upang tayo po magkaroon ng contentment sa ating pong buhay, we need to pray. Pray every day. Simple lang ang utos ng Diyos, pero bakit hindi magawa? Kung ang simpleng utos ng Diyos ay hindi natin magagawa, paano pa tayo pagkakatiwalaan sa napakaking bagay? Diba? Kaya marami sa mga Kristiyano ngayon stagnant. Marami sa mga Kristiyano ngayon hindi naging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Kasi yung simpleng utos na ito na manalangin araw at gabi, yung simpleng utos ng Diyos na basahin ang Bible araw at gabi, hindi pa magawa. So paano pa yung uutusan na mas malaki? Diba? Paano pa yung pagkakatiwalaan na napakalaking gawain? Kaya nga doon sa buhay ni Noah, yung mga simpleng utos ng Diyos, sinunod ni Noah. Ultimong mga insekto, di ba? Pinasakay doon sa barko. So lahat talaga sinunod ni Noah. Kaya mga kapatid, mga minamahal, upang magkaroon tayo ng
contentment sa buhay natin, we need to pray every day. Kasi sa prayer nandoon, nagpapasalamat tayo. Hindi tayo humihingi lamang, di ba? Ano yung acronym ng prayer? Acts. Adoration, purihin mo ng Diyos. Confession, paghingi ng tawad. Thanksgiving, in everything, give thanks. Kaya kung ikaw ay talagang tao mapagpasalamat, ibig sabihin, talagang nasisiyahan ka sa mga bagay na mayroon ka. Diba? Nasisiyahan ka doon sa maliit na bagay na kaloob sa iyo ng Diyos, sa maliit na blessings na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakalaking tulong sa atin yung prayer upang magkaroon po tayo ng contentment. Kasi sa prayer, aalalahanin mo kung ano ang ginawa sa iyo ni Kristo. Ay maraming mga tao ngayon hindi alam kung ano ang ginawa ni Kristo sa kanilang buhay. Hindi alam bakit namatay si Kristo doon sa krus. Hindi alam bakit inilibing, bakit muling nabuhay. Amen po ba? So to be content, we need to pray. And then balikan po natin ang Luke chapter 2 verse 13 and 20. Sabi po dito, and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, verse 20, and the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. So upang tayo po magkaroon ng contentment sa ating buhay, we need to praise God always. Kailangan natin sambahin lagi ang Diyos. Hindi tayo lulubog lilitaw. Brother Ed, may dala ka ba litaw? Okay. So, nadabang ito lang. Okay. So, hindi po tayo dapat lulubog lilitaw sa gawain ng Panginoon. So, we need to praise God sapagkat ang sama-sama nating pagtitipon, malaking tulong po ito para magkaroon po tayo ng contentment sa buhay natin. Kasi meron tayo mga kasama dito, hindi naman tayo pare-parehas, hindi tayo pantay-pantay. Pero bakit sa kabila ng kahirapan na kanyang pinagdadaanan, nagagawa niya pa rin sumamba sa Panginoon? Bakit sa kabila ng kahirapan kanyang pinagdadaanan, nagagawa niya maglingkod sa Panginoon? Bakit hindi siya nagpapabaya sa pagsamba? So mga kapatid, mga minamahal, kaya napakahalaga ng pagsamba. So upang tayo po ay magkaroon ng contentment. Amen? Kaya nga dito sa pagsamba natin, napakalaking bagay po yung tayo pinagkakamayan. Diba? Kaya dapat ang pakikipagkamay, yung talagang ramdam, yung init ng pagtanggap. Diba? Kaya dapat kasi sa totoo lang talagang itinuturo po yun. Sa trabaho, kung mag-a-apply ka ng trabaho at kakamayan ka, dapat kapag nakipagkamay ka, dapat yung may diin. Diba? Sapagkat kapag may diin yan, ipinaparamdam mo doon sa taong kausap mo na ikaw ay sincero or tapat ka. Diba? Na ikaw ay seryoso. Kaya dapat dito po, hindi yung nakikipagkamay, ano sabi ni Brother Luis dati? Ay, parang nakuryente na agad, inayalis namin yung babay, tapos yung iba, dulo lang. Diba? Dapat yun talagang mainit na pagtanggap. So mga kapatid, mga minamahal, we need to praise God always, na talagang dapat i-magnify natin, itaas natin ang pangalan lagi ng ating pong Panginoong Jesus. Ang sabi po ng Matthew chapter 2 verse 11, tingnan po natin. Tumawag sa akin kanina si Pastor Sosa at hindi daw siya makakapag-preach. Naku, Pastor, sabi ko, schedule din po ng prayer meeting namin po ngayon, simbang gabi. So, may trangkaso si Pastor Sosa. Yun, sabi ko, sayang. Okay, Matthew chapter 2, verse 11, tingnan niyo po. Pero kagalakan ko po na kayo po'y nandyan, kasama ko kayo ngayong gabi. Amen? Verse 11, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasure, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. So mga kapatid, mga minamahal, talagang ang Panginoong Jesus ay sinamba, sapagkat siya po ay tunay na Diyos. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, sana lagi po tayo sumamba.
sa ating pong Panginoon at makinig ng salita ng Diyos upang magkaroon po tayo ng contentment. Kaya ang pagsamba tuwing araw ng linggo, ang pag-attend ng prayer meeting, hindi po ito kalugihan. Hindi katalo kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos. At talagang marami po tayong makukuha dito. Hindi man material na bagay, kundi yung ikaw ay mabusog spiritually, na ikaw ay natuturuan ng salita ng Diyos, na ikaw ay nabibigyan ng advice ng mga kapatiran, di ba? Malaking tulong po yun. Kaya mga kapatid, bago tayo gumawa ng isang desisyon, sana hanapin muna natin, humingi tayo ng advice ng ating mga kasama dito. Dito, last time, mayroon nagpapapray. Ay alam namang mali. Sabi ng kapatiran natin, hindi na yan pinag-pray, mali yan eh. Diba? Kaya ang prayer meeting po napakahalaga upang tayo po'y magabayan sa ating pong buhay. Amen? Kasi tayo, minsan, padalos-dalos tayo eh. Nagpapadala tayo sa ating emotion, sa ating damdamin. Pero mali naman pala. So, yung mga maling bagay, hindi na dapat natin pinag-pray. Ang maling bagay ay hindi dapat gawin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga ng prayer meeting. Mahalaga yung godly advice. Kaya nga, ang sabi ng Psalm chapter 1 verse 1, sabi po doon, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful." Kaya mga kapatid, mga minamahal, bago tayo gumawa ng isang desisyon, tingnan muna natin sa salita ng Diyos kung ito ba'y ayon sa kanyang kalooban at humingi tayo ng payo ng ating mga kasama po dito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be content. Magkaroon po tayo ng contentment sapagkat ang Panginoon Jesus ay ipinanganak na mahirap upang tayo ay maging mayaman. Ang Panginoon Jesus ay ipinanganak sa isang sapsapan. Kayo sa kayo pinanganak sa bahay, sa ospital yung iba, diba? Naka-aircon pa yung iba. At talagang nung pinanganak ay talagang may gatas agad. Diba? So kaya mga kapatid, be content. Next, balikan po natin ang Luke chapter 2, verse 52. Luke chapter 2, verse 52. Jesus Christ was born. Ano ang mensahe po dito sa atin? Bakit siya isinilang? Bakit siya nagkatawang tao? Verse 52, sabi po dito, "And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man." So mga kapatid, mga minamahal, bakit isinilang ang Panginoon Jesus for us to be Christ-like? Upang tayo po ay tularan natin si Kristo. Siya ang ating tutularan, hindi yung mga idolo ninyong artista. Diba? Minsan tinutularan nila si Robin. Diba? Tinutularan nila si Piolo. Tinutularan nila si sino pa ba mga Coco Martin, Vice Ganda, yung pa. Yan ang malupit. Yan ang talagang huwag na huwag tutularan si Vice Ganda. Amen? Kasi talagang dalawa lamang ang nilikha ng Diyos, lalaki at babae. Kaya mga kapatid, nakakalungkot yung mga taong ginagaya, tinutularan si Vice Ganda. So ang tutularan natin, bakit isinilang ang Panginoon Jesus, si Kristo ang dapat tularan. Siya ang dapat na maging modelo at maging halimbawa po natin. Amen po ba? So yun po mga kapatid, kaya sabi po ng 1 Peter chapter 2, verse 21. 1 Peter chapter 2, verse 21. Sabi po dito, "For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example." Iniwan po tayo ni Kristo ng halimbawa kung bakit siya ay namuhay dito sa lupa upang ituro sa atin paano tayo dapat mamuhay. Namuhay siya dito sa lupa upang siya yung ating titingnan. Hindi yung katabi mo, hindi kung sino-sino mga artista. Amen po ba? So sabi po dito, "Living as an example that ye should follow his steps." Susundan natin ang kanyang buhay kung paano siya po ay nabuhay dito sa lupa. Tingnan ninyo,
Ano ba ang buhay ng mga artista? Hindi ko naman nilalahat pasantabi, hindi ko po nilalahat. Pero ang buhay ng mga artista na tinutularan ng mga tao ngayon ay talagang namumuhay sa immorality. That's right. Nakakailang palit na sila ng kanilang mga kapartner sa buhay. Di ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang ating tutularan ay si Kristo. Wala nang iba. Yan, wala. Tingnan niyo yung buhay din ng mag-asawa dito. Hindi sila nagpapalit. Yung Si Brother June, si Brother Luis. Diba? Papalit ng sabon. Nagpapalit ng sabon. O, si Brother Andrew. Di ba? Yan ang mga modelo Di ba? Sana yung mga bagong kasal o maging modelo. Di ba? Sa mga kapatid, mga minamahal, na inaasal sa atin ang titingnan po natin tutularan ay si Kristo. Be Christ-like. So mga kapatid, tingnan natin ang ilang mga katangian lamang po. Kasi kung iisa-isahin natin ang katangian ni Kristo, aabutin tayo ng alas 12. Pero pwede naman pwede naman abutin ng alas 12. Kasi huling gabi huling gabi ng simbang gabi. Diba? Saka marami naman pagkain. Okay? So, tingnan po natin, Luke chapter 1 verse 35. Ano ba yung ilan sa mga katangian ng Panginoon Jesus na dapat nating tularan? Amen? Luke chapter 1 verse 35, nandiyan na ba kayo sa amen? Sabi po dito, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. So yung isinilang na ito ay isang banal na bagay. So ang katangian na dapat nating tingnan sa ating Panginoon Jesus, tularan at gawin ay yung holiness. Si Kristo ay holy, namuhay ng talagang banal, walang kasalanan, walang kapintasan. So tayo po, hindi naman po ito pagiging perfect at tayo naman ay talagang meron na tayong kasalanan. Hindi tayo sinless. Amen? Hindi tayo spotless. So tayo po ay talagang may kasalanan na. Pero ang nais ng Diyos sa atin, mamuhay na may kabanalan. Be holy. Tularan si Kristo. Ang ibig sabihin po ng holy, iyon tayo ay lumalayo sa anumang uri ng kasalanan. Na tayo ngayon ay susunod na sa kalooban ng Diyos. Ganun po ang pagiging holy. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po yung nais ng Diyos sa atin. Kaya huwag natin titingnan ang buhay ni Vice Ganda at yung buhay po ng ibang artista. Diba? Kasi talagang immoralidad ang kanilang ipinapakita sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito ang nais ng Diyos sa atin, be holy. 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16. Sabi po dito sa 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16. But as He which hath called you is holy. Si Kristo ang tumawag sa atin. Si Kristo ang nagligtas sa atin. Siya po ay banal. So be holy in all manner of conversation. Kaya kung Kristiyano ka, sana hindi ka nagsusugal. Kung Kristiyano ka, sana hindi ka nagtitinda ng mga alak o sigarilyo. Diba? Kung Kristiyano ka, sana hindi ka tumataya sa loto. Kung Kristiyano ka, sana hindi ka papalit-palit ng iyong kapartner sa buhay. Diba? Amen. Lakas. Okay. So dapat talagang stick to one. Amen. So yun po, and then verse 16, because it is written, be holy, for I am holy. Kung Kristiyano ka, kung kang titikim ng alak. Amen? Ano pa? Titikim ng kape lang. Kape lang, kape. Starbucks. 1 John chapter 3, verse 3. 1 John chapter 3, verse 3. Tingnan po natin ang ating po Bible. And every man that hath this hope in Him purifieth himself, even as he is pure. Kaya mga kapatid, mga minamahal, magpakalinis po tayo, mamuhay tayo ng may kalinisan. Amen po ba? So ito po yung nais ng Diyos sa atin, na talagang huwag nating sirain ang buhay. So wala naman taong perfecto.
Kung nagkamali, talikuran ang pagkakamali. At ituwid ang buhay. So yun po mga kapatid, be Christ-like. And then pangalawang katangian na dapat nating tularan kay Kristo, Isaiah 53 verse 11. Isaiah 53 verse 11. Ang Panginoon Jesus, sabi mo dito sa verse 11, nandiyan na ba kayo? We shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied by his knowledge, shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. So sino ang tinutukoy na matuwid na alipin? Si Kristo, yung righteous servant, justify many. Tayo ay pinapaging banal. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Binayaran ang ating mga kasalanan. Sabi nga dito, for he shall bear their iniquities. Dinala ang ating kasalanan doon sa krus. Kaya mga kapatid, ang Panginoon Jesus, righteous, matuwid. Kaya tayo po inaasa sa ating maging matuwid din sa ating pamumuhay. Be Christ-like. Sana sa simula bukas or pamaya, don't say bad words na ha. Iwasan na yung mga salita. Tulaga. Diba? Iwasan na yan kahit ibiro lamang. Baka pamaya, baby Christian pa yung binibiro mo natin, ma-open dyan, di ba? Di ba sana kung mature dyan at talagang kilala ang ating pagkatao. Pero kung yan immature pa, baby Christian pa yan, kaya sana maging matuwid po tayo. At pangit din naman kung mapapakinggan din tayo ng mga unbeliever. Ay, yung pala mga Kristyano, ano? Ang hindi magbiro. Nagsasalita din pala ng bad words, ulaga. Diba? So mga kapatid, sana simula ngayon, don't say bad words. Maging matuwid po tayo sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? So yun po, kasi talagang minsan nakakasakit din po talaga yun eh. Sasabihan ka ng, diba? Oo. Kahit kayo yung humingit eh, pero talagang masakit din yun. Diba? Tama po ba? Say amen. So mga kapatid, mga minamahal, be righteous. Sapagkat ang Panginoon ay talagang matuwid at talagang ipinako na sa krus. Diba? Niluraan ang mukha, kinurunahan ng tinig. Meron bang masamang salita lumabas sa kanyang bibig? Wala po. Kaya kung tayo po'y tunay na tumanggap kay Kristo, iwasan na ang mga masasamang salita at yung mga green jokes, yung mga pagbibiro na talagang may halo. So iwasan na po natin yan. Then next, Luke 23 verse 34. At ito po yung isa pa sa mga katangian ng ating Panginoon Jesus na dapat po natin tularan. Verse 34, then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Ang Panginoon Jesus ay mapagpatawad. Ang Diyos, paulit-ulit tayong pinapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya ito po yung dapat din natin tularan sa ating pong Panginoon. Tayo ay laging magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Dapat lagi tayong handa na magpatawad sa kanila. Amen po ba? Yeah. So yun po, be forgiving or be Christ-like. Holy, righteous, and forgiving. Next, and then the last, balikan po natin ang Luke chapter 2, verse 46 to 49. So Jesus Christ was born for us. Ano ang mensahe po nito? Nandiyan na ba kayo sa verse 46? And it came to pass that after 3 days, they found him in the temple. So si Kristo po ay natagpuan doon sa templo, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. So ang Panginoon Jesus po yan ay nangangaranda at ang nakikinig po sa kanya ay mga doctors at ang kung sino-sino pang mga magagaling na tao. 47. And all that heard him were astonished at his understanding and answers. 48. And when they saw him, they were amazed, and his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. 49. And he said unto them, How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my Father's business?
So mga kapatid, mga minamahal, ito po ay gawain ng Diyos. Itong ministry ay sa Diyos, sa Panginoon. Ito po ay business ng Panginoon. Amen po ba? Hindi po ito sa akin. Kaya nga mayroon po isang pastor na nagsabi, kung ito ay business ko lamang, matagal na itong nagsara. Sapagkat kami po ay nag-usap ng pastor na ito, nagkumustahan po kami. O Pastor Jazz, kumusta? Ito, pastor, dibisis pa rin. O nga eh, kung ito nga yung negosyo lamang, kung ito yung negosyo lamang natin, matagal na ito nagsara. So ito po ay sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay nasa business ng Panginoon. Tayo po ay nasa ministry ng Panginoon. Ito po ay gawain ng Panginoon. Kaya inaasahan po sa atin, be committed. Ang Panginoong Sus ay isinilang. Siya po ay talagang committed na gawin ang kalooban ng Ama. Ang Panginoong Sus ay isinilang na talagang nakita natin siya po ay committed doon sa business ng kanyang Ama. To do the business of His Father. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana maging committed din po tayo. Na talagang ang ating pong oras ay dapat laging laan sa Panginoon. Na tayo po ay huwag lulubog at lilitaw po dito sa gawain ng Panginoon. Yun po yung inaasahan sa atin. Magkaroon tayo ng commitment. Amen po ba? So, maraming Kristiyano ngayon walang commitment. Maraming Kristiyano ngayon hindi committed sa gawain ng Panginoon. Maraming Kristiyano ngayon hindi seryoso. Diba? Hindi seryoso sa gawain ng Panginoon. Papetiks-petiks, pabanding-banding, at talagang hindi nakikinig, hindi sumusunod sa salita ng Diyos. So mga kapatid, be committed. Dapat maging committed na tayo. Bakit? Ano po sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 8? Tingnan po natin. Bakit talaga dapat tayo po'y maging committed na sa gawain ng Panginoon? 2 Peter chapter 3 verse 8. Nandiyan ba kayo? Say amen. Sabi po dito sa verse 8, but beloved, be not ignorant of this one thing. Huwag kayong maging mga mangmang, that one day is with the Lord as 1,000 years. Dati yung isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. Pero ngayon, sabi po dito, and 1,000 years as one day. So ngayon po, ang 1,000 taon ay katulad na lamang ng isang araw. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Mabilis na ang panahon ngayon. Be committed because time passes quickly. Tingnan nyo, matatapos na ang taon. Parang kahapon lang, di ba? New Year. Parang kahapon lang, nag-anniversary tayo. Pero ngayon, ilang days na lang, tapos na ang 2025. Parang kahapon lang ako isang pusmos na bata, tumatakbo. Di ba? Tapos, walang salwan. Larawan ng walang kamatayan. Yun po ang totoo. Di ba? Lahat tayo dumaan diyan. Tama po ba? So parang kahapon lang. Amen? Pero ngayon, ano na? Mga binata na, mga dalaga na, nagkaka-crush na, may asawa na, o parang kahapon lang. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be committed, time passes quickly. Psalms chapter 90, verse 4, tingnan po natin. Psalms chapter 90, verse 4. Ano sabi po dito? For 1,000 years in thy sight are but as yesterday. O ilang, ako ilang taon na ako ngayon? 43. Pero parang kahapon lang. Diba? Parang kahapon lang. Naalala ko yung ako yung high school na nagsimula nag-inom. Diba? So parang kahapon lang. Parang kahapon lang ako yung nagka-crush. Diba? So mga kapatid, parang kahapon lang. Ang bilis ng araw po ngayon. Kaya mga kapatid, sabi dito, in thy sight are but as yesterday, when it is past, and as a watch in the night. Kaya mga kapatid, be committed na. Sana magkaroon tayo ng commitment. Sana committed na tayo sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Oh, ang daming pumapasok sa inyong mga isipan ngayon, ano?
Naaalala mga kahapon na lumipas. Diba? Naalala yung mga kahapon kung paano nanligaw, paano napasagot. Diba? Paano nagka-crush o napapangiti itong mga nasa unang ito. Diba? Para kahapon lang. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be committed, time passes quickly. Be committed to glorify God. Tingnan po natin Luke chapter 2, verse 14-20. Matatapos na po tayo. Tapusin na po natin. Verse 14 and 20. Glory to God in the highest, and in the earth peace, goodwill to our men. Verse 20. Sabi po dito, and the shepherds returned glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. Be committed to glorify our God. Kung walang commitment, kung hindi tayo committed, sa tingin nyo, natutuwa ba ang Diyos sa atin? Maluluwalhati ba ang Diyos sa atin? Kung hindi tayo committed sa gawain ng Panginoon at tayo pa-pedix, wala tayong ginagawa, wala tayong ministry, sa palagay nyo ba matutuwa sa atin ng Panginoon? Diba hindi? Kung hindi tayo seryoso sa gawain ng Panginoon, hindi siya naluluwalhati. Kaya mga kapatid, be committed. And then the last, kailangan natin maging committed, kailangan natin magkaroon ng commitment sapagkat the grace of God abounding in us. Sumasagana yung biyaya ng Panginoon sa atin. Araw-araw may pagpapala. Araw-araw may natatanggap tayo sa Panginoon. Tapos hindi pa tayo magiging committed. Wala tayong commitment sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo seryoso. Ang Panginoon ay hindi nagbabago. Ang Panginoon ay talagang tapat. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana bago matapos ang taong ito, sana simula bukas, sana simula ngayon, magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Maging committed tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya salamat. Tingnan nyo naman, ngayon po ay sa Monday mayroon tayong youth anniversary. O sino ang mga kasama ko kahapon? Dahil yata ang kasama. Ako ba yung kasama kahapon, di ba? O, hindi ba kayo natutuwa sa ayos natin dito ngayon? Welcome to the champion. Nasa si Tarzan. Nasa si Jake. Sa mga kapatid, mga kailangan, salamat. Meron po talaga naging commitment sa gawain. Yes. O, yan po yung ginawa. Yung plywood na yan, ginawa po ni Brother Luis. At ang plano po, yung space po diyan sa likod para sa mga children. Magkaroon ng children Sunday school at sana magkaroon ng mga kapatiran na kilusin para magturo sa mga bata. So mga kapatid, mga minamahal, unti-unti. So kailangan ay magkaroon po tayo ng involvement sa ministry. So hindi age doesn't matter po sa pagtuturo sa mga bata. Sa Lemery, meron pong senior citizen na nagtuturo pa rin sa mga bata. Sa Lemery, meron pong mga high school pa lamang nagtuturo na sa mga bata. Age doesn't matter. Kung willing ka, may puso ka sa gawain, nais mong magpagamit, ang Panginoon ang mag-i-equip sa iyo. Ano po ba? So to God be the glory. Sana manatili sa ating puso ang salita ng Panginoon. Tayo po ay tumayo. Tayo po yung mukhang pumunti, tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Isang napakagandang biyaya na ang Panginoong Sus ay isinilang. Siya po ay isinilang upang kami po ay iligtas sa kapahamakan sa impyerno. Ang kanyang pagsilang ay tunay na napakalaking biyaya po sa amin. Sapagkat kung walang pagsilang ng aming Panginoong Sus, hindi magkakaroon ng kaligtasan. Salamat sa kanyang pagsilang sapagkat dahil sa kanyang pagsilang, tinubos po niya ang aming mga kasalanan. At kami po ngayon ay nagdadamasa ng kapayapaan sapagkat tunay na kung lilisanin po namin ang mundong ito, meron po kaming katiyakan ng langit sapagkat nalaman po namin na ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus dahil sa aming mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Ang kanyang pagsilang ay isang napakalaking biyaya sapagkat ang ginawa po ng aming Panginoong Jesus,
binigyan kami ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito yung isang napakagandang regalo sa ating lahat. Yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, katiyakan ng langit. Kaya sana sa ating pong buhay, makita sa atin na tayo pinagkakaroon ng contentment. Kagalakan sa mga bagay na mayroon tayo, kagalakan na tayo po ay magamit sa gawain ng Panginoon, kagalakan na laging makapakinig ng salita ng Panginoon, kagalakan na laging tayo makaawit sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana ang ating kagalakan ay sa Panginoon, hindi sa mga pangmundong bagay, hindi sa mga material na bagay sa mundong ito. Kaya mga kapatid, salamat kayo po ay narito ngayong gabi. Maaaring nais nyo na magpahinga at nais nyo ay manood ng TV, pero salamat na kayo po ay nandito at nakikinig ng salita ng Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, pagpalain po kanila pong buhay. Dalangin ko po, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay ay maligtas. Dalangin ko po, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay ay makakasama din po dito tuwing araw ng linggo sa pagsampa. At nawa ay talagang sila po ay maluwanagan sa katotohanan sa inyong pong banal na salita. Patuloy po kayo, Ama, magligtas sa bayan ito at sa lahat ng dako. Gamitin mo po kami sa inyong pong kalwalhatian. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami tungunahan sa lahat ng aming gagawin. Ama, dalangin ko po, bigyan mo pong patuloy at ipagkaloob ang kanila pong mga kahilingan. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.